Partner, hindi lang sa Metro Manila mga protesta tulad ng nabanggit natin kanina. Meron din pong rally dyan sa Baguio City. At naroon ang kasama natin si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Good morning, Ivan. Good morning, Pia. Sa mga oras po na ito ay tuloy-tuloy isinasagawang kilos protesta dito naman sa Baguio City. At isa po sila sa nananawagan ng, syempre, yung ibig sabihin po mga kapuso ay managot yung mga sangkot sa korupsyon sa ating bansa. At sa mga oras nga po nito, ipakita ko lamang yung sitwasyon dito sa aming kinaroroonan. Dahil kanina mga kapuso, eksakto alas 9 ng umaga ay nag-start yung kanilang marcha mula doon sa Convention Center pababa dito sa may Burnham Park. At sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy na yung programa na isinasagawa. At sa ngayon mga kapuso ay nasa 100 na organizations ang nakikiisa o yung participants dito po yan sa kilos protesta. Karamihan ay mga estudyante mula sa iba't ibang mga paaralan, kabilang din po dyan yung mula sa mga private sector at iba't ibang mga grupo. At syempre patuloy po yung kanilang panawagan na managot yung mga responsable o yung mga sangkot sa katiwalian, sa korupsyon sa ating bansa. Makikita ho natin yung mga hawak-hawak nila, mga placards. Nariyan po mga Marcos, panagutin, Zaldico, pabalikin. Meron din po dyan mga kapuso. Meron po actually dito, Ivan, hindi lamang yung national na issue yung kanilang tinatalakay dahil isinabay na rin nila dito sa kilos protesta yung panawagan doon naman sa mga local issues gaya na lamang doon sa pagsasaayos ng public market na dapat daw hindi ito hawakan ng PPP, and even itong sa Burnham Park na pagsasaayos ay kanila rin na kine-question. So kabilang yan sa mga tinatalakay ngayon dito sa kanilang simpleng programa na isinasagawa sa Burnham Park. And actually, even maayos naman yung sitwasyon dito dahil napakarami ng mga pulis na nakabantay para matiyak yung safety, yung security ng mga kaisa o yung mga nakikilahok sa programa. Dito nga yan sa kilos protesta laban sa katiwalian. At ang nakausap nga natin kanina, yung mga participants dito sa kilos protesta, ang kanilang panawagan na sana yung ganitong mga hakbang na ginagawa ng iba't ibang mga sektor, syempre ng mga kabataan, ay sana yung mapakinggan daw ng gobyerno, na sana ay hindi ito magsilbi lamang na parang simple lamang na kumbaga ay parang pakinggan ng gobyerno yung panawagan ng mga kaisa sa kilos protesta na panagutin ang lahat ng mga sangkot sa korupsyon dito sa ating bansa. So yan muna yung kaganapan dito, Ivan, sa Baguio City. Ivan, Pia? Jasmine, walang mga nakikitang panawagan dyan ang pagpapabitiw sa mga matataas sa opisyal ng gobyerno, partikular ang Pangulo o Pangalawang Pangulo. Actually, Ivan, yun yung parang dun pa lamang sa simula nung parada kanina, yun yung nais nilang mangyari, na sana daw hindi lamang yung mga maliliit na tao. Actually, may mga nakausap tayo kanina, sinasabi nga nila na parang bakit daw mga kinasuhan ay yung mga tao na sabi nga nila, yung ilan daw hindi nila kilala personally. Dapat daw ang masampahan ng kaso ay mismong yung mga sangkot, yung mga big personality, mga big names na sangkot sa korupsyon at katiwalian sa bansa. And even yung sinasabi nga nila na pag-resign ng Pangulo at maging ng Vice Presidente ng ating bansa. Actually, Ivan, bukod doon sa mga estudyante mula sa iba't ibang mga paaralan, mga private sectors, meron din dito, Ivan, na nakikiisa mula naman sa mga transport sector. Pare-pareho yung kanilang panawagan, syempre yung paglaban sa korupsyon at panagutin yung mga nasa likod ng katiwalian sa bansa, kabilang dyan ang Presidente at Vice Presidente ng ating bansa, Ivana. Jasmine, si Pia to, no? Tanong ko lang, dahil nabanggit mo nga no, na talagang marami na ang nagtipon-tipon para sa kilos protesta. Kamusta naman yung daloy ng trapiko dyan sa lugar ninyo? May mga talagang isinara ba? Alam natin, Baguio, puntahan rin ng mga turista. Tapos ngayon pa, holiday, araw ng linggo. So marami rin mga turista na riyan. So kamusta yung sitwasyon? Pia, during doon sa mismong parada, yung pagmarcha mula sa Convention Center patungo dito sa may Burnham Park, ay may mga kalsada na syempre pansamantalang isinara. Bagamat nakita natin na may mga traffic build-up na nangyari, ay marami namang mga nakaalalay o nakaantabay na mga police personnel mula sa DCPO. At nung time na lahat na ng mga kabilang doon sa parada o doon sa marcha ay nandito na sa may Burnham Park, ay tuloy-tuloy naman na so far yung usad ng mga
sasakyan sa mga pangunahing kalsada dito sa lungsod ng Baguio, partikular doon sa ruta na dinaanan ng marcha from Convention Center patungo dito sa may Burnham Park, Pia. Alright, maraming salamat. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.